Panay ang tingin niya sa paligid habang tanaw niya si Miguel na nasa counter ng karinderya. Nakatingin to sa mga nakadisplay na pagkain. May mga babaeng napapatingin kay Miguel. Maging ang tindera parang wala sa sarili. Pare ang tango pero hindi mo alam kung nakikinig sa mga sinasabi ni Miguel. Miguel had a noticeable height and body build. Napapalingon ng mga nandun maging ang mga tricycle driver, nakakain lang dapat. Saglit lang ito doon sa counter at pagbalik ay may bitbit ng pagkain. Alam ko lahat ng kayang gawin ni Enzo. Mga ilang minuto lang paniguradang matutunto na tayo noon. May mga magagaling na tracker ang lalaking yon. Anito pagkaupo sa upahan kaharapan niya. Kaya dito kita dinala para may oras ka para pag-usapan to at syempre para sabihin mong totoo sa akin. Naparunok siya at nalilito. Ano pa bang gusto nitong malaman? Nakita kong pills mo kanina. Wala ka nang dapat i-deny pa, Serena? Napaiwas siya ng tingin. Ano bang kailangan mo? Tsaka ano bang sinasabi mo? May ibang pinagagamitan ako ng pills. Okay, pero nasa bahay ka ni Enzo, tama? Napasingap siya at kinakabang uminom na lang ng juice sa harap niya. Nasa bahay ka ni Enzo nakatira, di ba? May kakilala akong taon ni Enzo sa bahay niyon. Siya mismo nagsabi. Sasabihin mo ba to kay Lynn? Napayako siya. Sana di nito maisip na banggitin kay Lynn ang tungkol dito. Narinig niyang mabigat itong buntong hininga. Siguro tinutulungan lang to si Lynn na hanapin siya. Ilang baby maker na ni Enzo ang nabigong makabuo. Di dahil may anak ka na 100% nang sure na makakabuo ka. Hindi ikaw ang problema kundi si Enzo. Lumulok to talatang problemado. Ang malaking halaga ng pera nakakatempt, Serena. Pero hindi to magandang option lalo't may anak ka na. Nakagat niya ang labi nang mataman siyang talitigan ni Miguel. Nanginginig ang daliri niya. Umiinit ang sulok ng mata niya. Parang gustong umiyak. Ilang baby maker na ang dumaan sa kamay ni Enzo. Sinubukan ko silang pagsabihan lahat ng mga yon. Hindi ko na kailanman nakita pa pagkatapos ng 5 buwan. May pait sa mata nito habang nakatitig sa kanya. Nakita sila sa imbornal. Wala nang buhay. Namilog ang mata niya. Napansin niya ni Miguel. Mas lalo lumakas ang katob nitong gaya ng mga naunang baby maker ni Enzo. Dumaan din sa kaparehong proseso sa Serena. After 5 months, sinabi ni Enzo pakakawalan na siya nito at makakakuha siya ng pera kahit di siya makabuo. Pinanamahan niya iyon. May papel at may attorney. At bakit parang ibang Enzo ang nakasama niya sa isang buwan na yun? Bakit kahit sinasabi ng utak niya maaaring tama si Miguel, tumututol ang puso niya? Bakit parang ayaw tanggapin ng puso niya? Nagiging komportable na ba siya sa lalaki at nakalimutan niya na ang totoong kulay ng isang Enzo Vitello? Serena, gaya ng offer ko. Sa ibang mga dumaan kay Enzo, uulitin ko to sa'yo. Itatakas kita mula sa mansyon. Kontakin mo ako kapag nakapagdesisyon ka ng mabuti. Pag-isipan mo, Serena. Naglapag to ng cellphone number. Pagkatapos ng pag-uusap, sumakay din ulit sila ng motor nito, pabalik sa syudad. Di kalayuan mula sa mansyon na ibaba siya ni Miguel. Baka kasi may makakita pang tauhan na mula sa mansyon at makapagsumbong kay Enzo. Serena! Napahinto siya at lumingon kay Miguel. Pagkatiwalaan mo ko, sana mapag-isipan mo to na mabuti. Hindi na siya nagsalita. Tumango lang bilang sagot. Ano bang makukuha ni Miguel para tulungan siya? At bakit siya tutulungan nito imbes na ang pinsan nito? Di siya nito kaano-ano. Naalala niya ang sinabi ni Lynn. Mabait si Miguel. Paulit-ulit tungkol sa kabaitan ni Miguel. Pero isa itong Vitello at di niya alam ang tungkol sa isyo nito. Kung bakit nagtatrabaho to bilang bellboy sa hotel imbes sa opisina. May kaya ito, isang Vitello. Makapangyarihan ang apelyido nito. Kaya ba talaga itong pagkatiwalaan? Nasa gate pa lang na makapansin ang kakaiba sa paligid. Tahimik ang paligid. Wala siya napansin katulong. Ang anak niya kagad ang hinanap ng mata niya. Madilim sa loob, makulimlim na ang paligid. Wala man lang nagbukas ng ilaw. Eksakto nakapasok siya nang biglang kumidlat at sumunod ang malakas sa pagbuhos ng ulan. You, go out! Nagulat siya at napalingon sa pinanggalingan ng boses. Tanaw niya ang malaking bulto ng katawang nakaupo sa sofa. Biglang kumindat ulit na nagbigay ng kaunting liwanag sa paligid. Nakita niyang may hawak na baso sa Enzo at umiinom na naman ito. May binili lang ko sa labas. Aniyang medyo kinakabahan. And someone find this one in the trash can this morning. Binuksan ang lampshade sa center table at may pinatong sa mesa. May ngisi sa labi nito ngunit may dilim sa mga mata. Biglang parang bola, naglaho ang ngising iyon, pinalitan ng pagtiimbagang. Nanlalaki ang matang nasa ibabaw ng mesa. Pakete yon ng pills na ginamit niya. Ito rin ba ang binili mo ngayon? Kamusta? Nahirapan ka bang pumili ng brand ng pills?
Nagtatagis ang bagang nito nang balingan siya at bigyan ng mabigat na tingin. Tumayo ito tadepe na ang tangkad at laki ng pangatawan nito nang humakbang to na mabagal papalapit sa kanya. Kinakabahan na siya. Enzo? Bigla'y tumulong luha niya. Ayoko magbuntis sa anak mo. Inipon ng buong lakas upang maayos sa tinig iyon. May dilim pa rin sa mata nito at mas lalong nagdilim pa dahil sa sinabi niya. Pinilit mo ako, Enzo. Pinapirma mo ako sa kasunduan na hindi ko naman ginusto. Ginamit mo pang anak ko. Di niya akalaing nasabi niyang lahat ng to. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob sa tinig lahat ng hinanakit na tinago niya dati pa. Hindi siya makatingin dito. Ayaw niya tong titigan sa mata. Baka matakot lang siya at matameme na naman. Ilang saglit na paghihintay, wala siya natanggap na salita mula rito. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nakita niyang lamig ng mga mata ng lalaki. Walang emosyon sa mukha nito habang nakatitig sa kanya. Yun lang ba? Tanging namutawi, sa bibig nito kalaunan. Nanatili ang lamig sa mata nito habang nakatitig sa kanya. Kinilabutan siya nang maalala ang mga nabanggit ni Miguel kanina tungkol sa nangyari sa baby maker ni Enzo. Gusto ko nang itigil to. Pakiusap, itigil na natin to. Napansin niyang paghakbang ulit nito, ngunit ngayon mas malapit pa sa kanya. Napasingap siya nang hawakan itong magkabila niyang balikat. Dumukwang ito upang bumulong sa tenga niya. So sad. I don't know how to stop. Nilampasan siya nito. Umakyat ito sa itaas. Naiwan siyang umiiyak doon. Di siya umakyat sa taas, nanatili siya doon sa may sofa. Humiga siya ng tinitigan na number na nakalagay sa papel. Yon ang number ni Miguel. Gusto niyang tawagin to ngayon. Parang gusto niyang magdemanda kunin sana siya ni Don dito. Naitakas na lang siya sa mansyon at dalhin kahit saan ito gusto. Gusto niya nang magpakalayo. Naalimpungatan siya nang mapansing may bumuhat sa kanya mula sa may sofa. Nakatulog pa na siya doon at di niya namamalayan. Mas nakatulog siya na maayos. Inaakala niyang nananaginip lang siya na may nag-akit sa kanya kagabi dito sa itaas. Pero natagpuan niyang sarili sa silid na tinutulungan nila ni Enzo. Walang ibang lalaki. Hula niya may inisikaso nitong trabaho ngayon. Naalala niya na naman yung kagabi. Parang panaginip lang para sa kanya. Parang ayaw paniwalaan na nasagot niya ng dire-diretso si Enzo kagabi. Ano naman kaya ang balak ng lalaking yun ngayon? Matapos itong malaman ang tungkol sa mga ginawa niya, ang tungkol sa pagpipils niya. Kinakabahan siya. Damay ang anak niya dito lalapat pareho silang nasa poder ng lalaking iyon. Pinagsisihan niya tuloy na umamin pa siya. Matapos siyang maligo, lumabas siya at dumiretso sa silid ng anak niya. Kaya lang wala na doon ang anak niya. Agad siya nagtungo sa baba para sana ang yayo ni Gabriel ang tatanungin niya. Kaya lang sa hagdan pa lamang narinig niya ng mga hagik-hik ng anak niya. Iniisip niya ang yaya nito yon. Nakipaglaro siguro sa anak niya kaya lang nasa para na siya ng hagdan na matanaw si Enzo. Kandong nito si Gabriel. May bitbit na controller si Enzo at pinapalipad ang drone. Manghang-mangha ang anak niya. Hold this here like this. Ani Enzo sa bata. Halatang hindi sa lawan namamangha ang anak niya. Parang pati sa kilos si Enzo ay namamangha ito. Tahimik lamang itong nakikinig sa lalaki. Ginigiya ni Enzo ang daliri ng bata. May bumundol na kung ano sa dibdib habang pinapanood ang dalawa. See? You did it. At tumagikik ang anak niya nang kiritin ito ng lalaki sa tagiliran. Ilang saglit pa, bago nga napansin ni Enzo ang presensya niya. Sinulyapan lamang siya nito gamit ng malamig na tingin at may ibinulong sa tenga ng anak niya. Kaya bumaling ang bata sa kanya. Mama? Inosenteng sabi ng bata. Yes, it's your mama, Gabriel. Binaba ni Enzo ang bata. Tumakbo si Gabriel patungo sa kanya. Hawak-hawak ang controller ng drone ang lalaroan ng dalawa kanina. Panay ang pakita nito sa kanya sa controller. Balak pa yata isali siya sa laro. Marunong ka na? Nakatitig lang ito sa hawak. Hindi ito sumagot. Nawiwili pang masyado sa laruan. Napatingin siya sa gawin ni Enzo. Wala nang lalaki doon. Natanaw niya itong palabas. Mukhang papunta ng pool. Tahimik tong umalis. Ano na naman kayang balak ng lalaking iyon? Bakit kaya nakapaglapit na naman sa anak niya? Noong una kasi panay titig lang sa batang nagagawa nito. Ngayon mukhang may ibang nangyayari. Dapat na ba siyang kabahan? Hindi kailanman nagbago ang desisyon nito. At wala siyang choice kundi ang manatili doon. Wala na rin siyang kalayaang lumabas pa gaya ng mga nakarang araw. Sinisiguro nitong hindi na siya makakabili ng pills pa sa labas. Kung ipipilit niya baka madami pa yung anak niya. Kailangan niya muna maging sunod-sunuran sa ngayon. Ngunit hindi niya alam kung kailan sila makakaalis sa poder ni Enzo.
Nagbabalat siya ng apple sa may garden habang abala sa paglalaro ang bata. Nagulat siya nang bigla, tumayo si Gabriel at tumakbo. Natataranta tuloy siyang sinundan ng anak. Natigil lang siya sa sala nang matanaw kung sino ang sinalubong ni Gabriel sa main door. Si Enzo pala. Niluluwagan nito ang necktie habang buhat-buhat sa kabilang braso ang bata. Isang linggo pa lang na ina-approach ni Enzo ang bata para nagiging komportable ng biglang anak niya sa lalaki. May bitbit na naman itong car toy na bagong bili. Pang-pito na itong binili nito ngayon. Nagtiimbagang siya. Sinusuhulan ba nito ang bata? Kinukuha ang loob para manatilit mapilitan siyang manatili na lang din doon. Nilangpasan siya ng dalawang parang di niya nakita at nakabes sa suit pa si Enzo na magtungo ang dalawa sa pool. Mukhang sasamahan nitong anak niya doon na maglaro. Tanaw na tanaw niya kung gaano natutuwa ang anak niya sa bagong laruan na siguradong mamahalin. Natanaw niyang mukhang ganadong-ganado rin si Enzo na i-describe sa bata kung paano gamitin ang toy car. Parang sumakit ang dibdib niya sa nakikita. Ang sama-sama nito at talagang balak pa nitong gamitin ang anak niya. Pati puso ng anak niya paglalaroan din ng lalaking yun. Mabigat sa dibdib na umakyat siya. Di niya alam kung anong gagawin sa problemang yon kaya nagkulong na lamang siya sa silid. Iniyak niya na lamang ang lahat. Ilang buwan niyang dinala ang anak niya, biglang mapapalapit agad dito ang anak niya. Isang kausap lang. Sa isang iglap, biglang magiging ganito ang pakikitungo ni Gabriel sa lalaking iyon. Parang hirap tanggapin. Nakatalokbong siya ng kumot. Para siyang batang may tantrums. Dinanan siya ng pagkain ng katulong kahit hindi niya pa sinasabi. Kumain ka na po, ma'am? Aning katulong na may pag-aalala sa boses. Pati ba puso ng anak niya paglaruan din ng lalaking yon? Mabigat sa dibdib na umakyat siya. Di niya alam anong gagawin sa problemang yon kaya't nagkaroon na lang siya sa silid. Iniyak na lang lahat. Ilang buwan niyang dinala sa sinapupunan niyang anak niya. Pinalaki niya itong mag-isa tapos isang kausap lang sa anak niya biglang mapabalapit agad dito. Sa isang iglap lang biglang maging ganito ang pakitungo ni Gabriel sa lalaking yun. Hindi siya gumalaw sa kinahigaan. Pirikit niya ulit ang mata. Hindi siya kakain kahit nagugutom siya. Kinagabihan, napansin niya ang presensya ni Enzo. Naratili siya nakapikit kahit naman hindi siya tulog. Magaang mata niya kakaiyak kanina kaya nanatili siyang nakatago sa ilalim ng kapal na kumot. Ilang saglit na mapansin niyang pumasok to sa banyo. Marinig ang buhos ng shower. Kumayom ang kamao niya. Mas lalo siyang nairita gayong kung makaastay ito ngayon parang wala itong ginawang masama. Kumalamang sikmura niya pero kailangan niya muna magbihis ngayon. Kaya lang pagkapasok niya sa closet, hindi niya na mahagilap pa ang mga malalaki niyang t-shirt. At hindi lamang iyon. Mukhang alas lahat ka ng damit ay nawala na doon. Ang nandoon na lamang ay ang maikling damit. Sa iritasyon niya, lumabas siya ng pinto ng shower para lumabas ang lalaking ito. Pero bumungad sa kanya ito, napatungo na rin sa pinto ng closet. Nasaan ang mga damit ko? Nang gagalaiti siyang, nagmarcha palapit dito. Bagyang umangat ang kilay nito na makita naman ang ayos niya. In our closet. Simple nitong sagot. Hindi, akin, iyon. May diin sa boses niya habang nakakayom ang kamao. Nang mapansin na iritasyon sa mata niya ay agarang bumalatay ang mapunayan nitong titig. Now it's yours, Serena. Enzo! May himig ng banta sa boses niya. Nagtitimpi siya. Huwag siyang sagarin ng lalaki sa pasensya niya. Baka bigla siya maging violente ngayon. Kanina pa man din to namumuro sa kanya pero mukhang hindi uubra dito ang banta lamang. Mukhang tuwa-tuwa pa nga ito habang nakikita siya. Tila puputok na ang ugat sa galit. Hindi niya madadala ito sa pasimpleng ganito lamang. Enzo, ano ba? Pero hindi pa rin to natinag kaya't sinugod niya na ito. At mukhang yun lang hinihintay nito para sanggaban ng bewang niya. Di na siya nakagalaw pa nang pigilan siya nito gamit ang braso. Sa isang iglap naramdaman niya ang malamig na dingding sa hubad niyang likod. Tinaas ang dalawang kamay sa unahan gamit ang isang kamay lamang. Nakadungaw ito sa kanya at halos sakupin na malaki nitong katawan ang katawan niya. Bitiwan mo ko, ano ba? Sinikap niya makawala pero natang imposible nang makawala. Sumisilip ang tattoo ng lalaki sa may leeg. Ngayon niya lang napansin ang geometric style na tattoo na yon. You have to wear those. Hindi ako magsusuot ng ganon, Enzo. Di ako katulad sa mga babae mo. Huwag mo akong itulad sa kanila. Umangat ang sulok ng labi nito, tila gusto pang matawa sa sinabi niya. Really? I fucked them same as you. Ang kaiban lang, binabayaran kita. Wala silang pananagutan sa akin dahil hindi ko sila binayaran. But you?
Masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya. Agad niyang iniwas ang mukha sa inis. I paid your service here, so you have to open your legs for me whenever I want you. Mas lalo nagliyab ang galit sa narinig niya. Gano'n na ba siya kababa? Gano'n siya kabasura sa paningin nito. Hinila niya ang kamay niya mula dito kahit pamabalian siya ng buto. Wala siyang pakialam. Nangangati ng palad niyang sampalin ito. Kahit isa lang gusto niya itong sampalin. Tutuhulin niya sanang masalampati nito pero mabilis itong nahawakan ng bindi niya at inangat sila upang magpantay ang mga mukha nila. Napilitan siyang ilingkes ang binti sa bewang nito upang hindi mahulog. No more contraceptives for today, baby. Namumungay ang mata nito habang pinagmamasa ng labi niya. Ibabaha mo ako. Yeah, on our bed. He groaned at pinatakan nito ng halik ang balikat niya. Tila kinokuryente ang buo niyang katawan dahil lang sa halik na iyon. Napasingap siya ng bahagyang hinila nito ang buhok niya pamaras magkaroon to ng access sa leeg niya. At nalunod lahat ng galit na iniinda niya kanina dahil lang sa ginagawa nito ngayon. Hanggang sa nagawa siya nitong ilapag sa kama. Papaano nito nagawang kontrolin lahat na nakapaligid dito? Si Gabriel. Singit niya sa kabila ng mga halik nito. Tumigil to at tumama sa kanyang namumungay na abuhin nitong mga mata. Pinatakan siya ng halik nito sa panga. Huwag mong gamitin ang anak ko. Napasingap siya na maramdaman ang malikot nitong kamay. I'm not, anito. Binibigan mo siya ng kung ano-ano. Iniisip mo siguro mapapaamo mo siya sa ganoon para makontrol ako? He chuckled darkly. You're just overthinking, baby. Huwag mo na siyang bigyan ng laruan. Parang tinutudyo pa siya. Ibalik mo ang mga damit ko. I hate seeing your ex clothes. Di niya alam kung kaya niya pa makipagsagutan dito. Tila nanghihina siya sa pagkakataong to. He is playing with her down there. Akin nga yun. Hindi niya mapigilan ang pag-alpas na nakakakilabot niyang daing. But not enough to convince me. And he removed all of his clothes, showing his hardness. Di na siya nakapagsalita ng sanggaban nito ng marahas na halik ang labi niya. Just like his wild and ruthless way, he drive her crazy. Above the bed, it's under his control, and she's like an obedient sheep following his every demand. Di siya halos pinatulog nito. Kinabahan na siya. Determinado talaga itong mabuntis siya, at hindi malabo, baka bigla na lang magbunga. Di niya kayang iwan ang anak niya. Parang pinatay na rin siya nun. Ano na ang mangyayari sa kanya? Baka ilayo ito ni Enzo. Baka hindi siya nito payagang makita ito. May kasunduan sila at wala siyang laban doon. Wala na siyang ibang choice kinabukasan. Sinuot niya ang maiiksing damit sa closet. Naiirita niyang tinignan ng mga nakahilerang mga nandoon. Wala man lang medyo mahaba ng konti. Buwaba na siya matapos makapagbihis. Natanaw niya mula sa may sala na may kausap si Enzo sa may pool. Napansin niya bumaling agad ang mga matalaong may kasama nito sa banda niya. Binaliwala niya yon. Magdidilig siya ng halaman ngayon. Nandoon din naman si Gabriel sa garden ngayon. Doon na rin siya tatambay ngayon. Tinali niya rito ang messy bun ng buhok niya. Mainit sa likod. Daran at galing siya sa aircon ng silid. Maninibago ang katawan niya sa temperatura doon. Hindi gumana ang hose ng tubig. Duda niya nakamatay sa main. At doon ito sa may pool i-on. Kaya agad siya nagtungo doon. Natanaw niya si Enzo. Isang matangkad na lalaki ang kausap ito kanina pa. Nakatayo ang mga ito tila may lalim ang pag-inuusapan. Ngunit na magtama ang mata nila ni Enzo, may dilim sa uri ng mga tingin na iyon.